Si Jeanette. Tagal na namin di magka-chat, ha? Hi, Lynn. Kumusta? Hi, Maring Jeanette. Eto, maganda pa rin. Ha? Emergency? Wala dyan lang pala. Akala ko kung ano ng emergency. Pero, di ba si Chloe yung bumibili ng pampaganda niya? Okay. Magkano ba? Ah! 30K? Ako naman ng 30K? Pero 20K lang din meron. Uy, parang urgent talaga to, ah. Okay. 20,000. Okay, naku, walang problema. Basta ikaw. Uy. Facebook. Okay. Uy, Chloe. Attention. May Mama Jeanette's Facebook ako. Husband hack! At sa isang iglap nang wala ang 20K ni Lynn. Naranasan niyo na ba to? May kakilala kayo na nagchat-chat sa inyo at humihingi ng tulong o humihiram ng pera. Pero yun pala, ibang tao. Sobrang nakapanlulumo talaga nung nangyari kay Lynn. Pero di rin natin siya masisisi kasi totoong account naman talaga nung kumare niya yung ginamit. Di nga lang niya alam na scammer na pala yung kausap niya. Sadly, parehong nabiktima ng identity theft si Lynn at ang kaibigan niya. Ang identity theft ay ang pagkuha ng iyong personal na impormasyon ng walang permiso para gamitin ito for monetary gains. Sa kasong ito, nakuha ng hackers or scammers ang account details ni Jeanette at isa rin si Lynn sa mga naloko nila. So paano nga ba makakaiwas sa ganitong scam? Ito ang ilang cyber smart tips. I-address muna natin ang pag-secure ng account para hindi ito ma-hack. Una, make sure that you are using strong passwords for your accounts. Siguraduhin na combination ito ng at least 12 characters na binubuo ng malalaki at maliliit na letra, numero, special characters at symbols para mahirap mahulaan. Pangalawa,
Ingatan ang personal details gaya ng full name, contact number, address, at birthday. Never share your personal information with anyone or post it online. Pangatlo, siguraduhin din na naka-enable ang multi-factor authentication o MFA ng account. Huwag umasa sa password lang. Gamitin ang MFA para may extra layer ng security ang account mo. Ang MFA ay gumagamit ng dalawa o mas marami pang paraan ng verification tulad ng one-time PIN or OTP, via text o kaya authenticator app, fingerprint o facial recognition. Ibig sabihin nito, kahit makuha ang password mo, hindi na sila makakapasok dahil wala silang access sa additional verification. Pang-apat, i-review at i-update ang privacy settings. Huwag gawing open book ang social media mo. Limitahan lang ang nakakakita ng posts, friend list, at personal information. Mas konting personal info na nakikita ng publiko, mas ligtas ka sa identity theft at scams. Panglima, huwag magkiklik ng mga suspicious links. Paulit-ulit na natin sinasabi ang kasabihan na, think ka muna. Madalas kasi ang mga phishing scams ay may links na dadalhin ka sa malicious sites para nakawin ang account details mo. Ngayon naman, paano mo ma-identify na kakilala mo talaga ang isa mong kachat? Kung sa tingin mo ay kaduda-duda na ang nagchat-chat sa'yo, i-verify mo na agad ang identity niya. Mag-initiate ng voice or video call para makita kung siya ba talaga ang kausap mo. Maraming scammers ang gumagamit ng hacked accounts, pero hindi sila makikipagkita sa video at hindi nila kayang gayahin ang boses ng kakilala mo. Pwede mo din tanungin ang kausap mo ng something personal, like a secret na kayong dalawa lang nakakaalam, tulad ng inside joke, detalye ng huling pinag-usapan nyo, o nickname na kayo lang ang gumagamit. Kung napansin mo na medyo may iwas na siya sa sagot, magduda ka na. Isa pang technique is to use a different communication channel. Kung may duda ka na scammer ang kausap mo, i-contact mo siya sa ibang paraan, tulad ng text, tawag o email, para kumpirmahin kung kilala mo talaga siya at siya ba talaga ang kausap mo. Best practice din na magtanong-tanong sa mutual friends o kapamilya kung sila rin ba ay nakausap recently. Kung may kakaibang messages din sila natanggap, posibleng na-hack na ang account niya. Remember, do not agree to their requests until you have verified their identity. Guys, sobrang wais na ng mga scammers ngayon, kaya dapat mas wais tayo by being extra careful online. Mula sa PLDT at Smart, laging tandaan, always stay safe, stay smart, be cyber smart.